Kung naghahanap ka ng smartphone na may malasakit sa bulsa, affordable, pang bardagulan sa tibay, uy, gumagana pa syempre. May makunat na battery, yung tipong pang 2 araw na gamitan bago mo i-charge. Smart features tulad ng infrared remote control para makontrol nyo yung appliances sa bahay nyo. This video is for you. Kasi today, pag-uusapan natin itong Huawei Nova Y73 na isa sa may pinakamakunat na battery sa price nito. Tara, pag-usapan natin to kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. Okay, game? For under 10,000 pesos, ano ang kayang i-offer sa atin itong Huawei Nova Y73? Unahin natin sa isa sa dahilan kung bakit ko nagustuhan itong phone na ito. Battery. Meron itong 6,620 mAh silicon carbon battery na isa sa may pinaka mataas na battery capacity sa market sa ganitong presyo. May 40 watts of fast charging din ito na kayang i-charge itong phone ng 50% in just 20 minutes. Kaya hindi rin tayo ganun katagal maghihintay para ma-charge to. According to Huawei, kapag na fully charge natin itong unit, kaya niya mag-play ng local videos for up to 1.4 days. And then 1.2 days naman kapag manonood ng video online. 2.6 days kapag makikinig tayo ng music online. And up to 2.2 days sa call. Grabe namang bebe time yan. 2 araw na tawagan. Ito, para mabigyan kayo ng konting idea, sa 10 minutes na charge, kaya niya magtagal ng 5 hours sa panonood ng video. Kaya kung nagmamadali ka at nakalimutan mo mag-charge, at least panatag ka na ganun pa katagal yung itatagal gamit to. Aminado ako na isa sa importanteng bagay na tinitignan ko sa phone ay dapat may matagal na battery life. Siguro dahil na rin sa lifestyle ko as a content creator or tech reviewer na kailangan palagi nagpo-post, nagpi-picture, lalo na pag nagvi-video. And according to Huawei, na-test ito sa extreme temperature. Kaya nga sa panahon natin, lalo na dito sa Pinas, kung gagamitin natin to pang map navigation, continuous video streaming, hours of calling at gaming, wala kang dapat ipag-alala dito. So, yun, kung katulad mo ako na importante ang battery life, consider mo itong Huawei Nova Y73 sa list mo. Oh, ito, kung patibayan din naman, goods din talaga to 100% yung kanyang increase durability compared to its previous Y series. May 360 degrees full fall resistant to. Dito sa harap, dito sa likod, sa kanyang frame, and of course, dito sa mga corners. Bukod pa dyan, nakakuha ito ng IP64 Dust and Water Resistance Certification. Kaya solid din talaga itong Huawei Nova Y73 when it comes to durability. Any scenario, pasok pa din Mahilig kang mamundok, okay lang. Kapag nag-workout ka or kahit naulan at lalo na sa panahon natin ngayon na maulan na talaga at nagko-commute ka or biglang buhos yung ulan habang nakasabit sa motor mo itong phone, panatag ka na hindi ito masisira. Ganda rin ng design nitong Huawei Nova Y73, lalo na yung colorway na to na may kakaibang effect kapag tumatama siya sa ilaw. Simple lang din yung design ng camera module niya, pero nagustuhan ko dito, meron siyang parang ring na nakapalibot sa camera lens. Ngayon, para sa kanyang buttons and ports, dito sa top part, nandito yung kanyang noise cancelling microphone. Dito sa may right side naman niya, nandito yung kanyang volume keys, yung power button, at yung kanyang fingerprint scanner. Then, dito sa bottom part, nandito yung kanyang SIM tray na may dual nano SIM slot. And then, of course, yung kanyang main microphone, Type-C port, and of course, yung kanyang speaker. Kung napansin nyo yung extra button dito sa kanyang left side, X button ang tawag ng Huawei dyan. Para siyang shortcut button na super helpful and functional. Customizable siya, depende sa need mo. For example, ako, madalas akong gumagamit ng calculator and GCash kapag nagbabayad. So, pwede natin siyang iset dito para, alam nyo yun, mabuksan siya agad-agad. Yun naman talaga yung pinaka-point dun At isa pa, gusto ko din dito na pwede tayong maglagay ng emergency contact sa quick menu niya. Na very handy sa mga lolo't lola, parents natin or kids na kailangan ng tulong natin. Ito guys, bago ito sa Y series ni Huawei, ito yung tinatawag nilang infrared smart remote. Pwede nyo nang i-control yung aircon nyo, smart TV, and other appliances sa bahay nyo gamit to. Ang convenient lang ng feature na to kasi imagine, imbes na iba't ibang remote ang gamitin mo, ito, isa na lang. At in fairness madali lang siyang i-set up and very responsive naman kapag ginagamit. Now, pagdating naman sa display nito, meron siyang 6.67-inch IPS LCD display na merong 90Hz refresh rate, 720p resolution, at meron siyang
Teka lang, medyo mahaba to eh. Meron siyang SGS Low Visual Fatigue A+ Premium Performance Certification. Sa madaling salita, may added eye protection and smooth dimming control siya. At meron siyang adaptive brightness na helpful naman kapag ginagamit natin to sa labas. And by the way, 1000 nits yung peak brightness nito. So display, mas okay sana kung may higher resolution to, no? Pero okay na rin kung babalikan natin yung part na kung gusto natin ng mas matagal na battery life. Talagang makakatulong din na dapat mas mababa yung resolution ng display para tumagal yung paggamit natin dito. And actually, kung araw-araw natin siyang gagamitin, hindi naman talaga natin mapapansin yung pagkakaiba ng 720p sa 1080p resolution. Colors are great, hindi siya kulang sa kulay. Viewing angles is okay, pero dapat nakatutok ka sa screen kasi kapag medyo suma-side view ka na, medyo dumidilim yung display nito. So, yeah, yun lang. Para aware lang kayo. When it comes to performance, it can handle day-to-day usage, media consumption, entertainment, and light gaming. May ibang useful feature ito tulad ng senior mode. Simplified interface siya na may bigger font and display para mas madaling gamitin nila mama at papa na medyo umeedad na, di ba? Then meron din siyang additional privacy and security protection para naman sa mga accounts and data na nilalagay natin dito. Sa camera naman guys, meron siyang 50 megapixel main camera and then sa front camera, meron siyang 8 megapixels. And then ito yung mga nakuha kong samples dito. And there you go. Ito po ang Huawei Nova Y73. Siguro para matulungan ko kayo kung ang priority mo ay matagal na battery life or ibibigay mo sa parents mo para meron silang magamit na phone pang nood sa YouTube or pang contact sa'yo or backup phone na pwede mo magamit, check mo itong Huawei Nova Y73. Very affordable pero may premium features, mahabang battery life at syempre matibay. And pala, good news. May pa 300 pesos early bird voucher si Huawei this June 13 to July 31 sa kanilang Shopee, Lazada, and TikTok shop. May official link ako na nilagay dyan sa description box. Check mo na lang. Alright, so paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!